Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Paglabas ni Taz ng kusina bitbit ang isang tasa ng kape, nakita niya si Odie na mahimbing na ang tulog sa sofa. Tahimik niyang ibinaba ang tasa sa mesa, saka siya dahan-dahang pumunta sa kwarto niya para kumuha ng comforter. Pagkatapos ay bumalik siya sa sala at maingat niyang ipinatong ang comforter sa katawan ng dalaga. Pagkatapos ay umupo siya sa armrest ng sofa at pinagmasdan ang maamo at payapang mukha ni Odie habang natutulog. Napangiti siya nang humikbi ang dalaga. Mukha siyang bata. At ang mapula niyang ilong ay lalo lang siyang pinagmukhang kaakit-akit. Inihatid si Taz ni Odie sa condominium unit niya. Pero dahil malakas na ang ulan, kinumbinsi niya muna ang dalaga na magkape sa loob habang hinihintay tumila ang ulan dahil sigurado siyang baha na rin naman sa dadaanan nito at baka ma-stuck pa ang dalaga sa traffic. Pagkatapos ng mahabang pakikiusap at pagsumpang wala siyang masamang intensyon sa pag-imbita rito sa loob ng unit niya ay napapayag niya rin ito. Kinuha niya ang kamera at pinanood mula roon ang ilang pangyayari at kwentuhan sa pagitan nila ni Odie kanina. Odie? Tanong ni Taz habang inililibot ang kamera sa paligid ng kanyang unit. Paglabas kasi niya ng kwarto pagkatapos magbihis ay hindi na niya naabutan sa kusina si Odie kung saan niya ito iniwan kanina. Nandito ako, sagot ni Odie. Nagmumula sa laundry area ng condo unit ang boses ng dalaga, kaya doon niya ito pinuntahan. Naabutan niya si Odie na isinasampay ang mga nilabhan nitong medyas sa sampayan na ikinawit sa alambre. Homemade sampayan ng kasambahay niya na 2 beses isang linggo lang kung pumunta roon para maglinis at maglaba. Narinig ni Taz ang sarili na tumawa dahil sa printed socks ni Odie. Si Dora the Explorer ang print niyon, kilala niya ang batang gala na iyon dahil may pamangkin sa pinsan siyang mga batang babae at madalas ay iyon ang pinapabiling regalo ng mga ito sa kanya. Namaywang si Odie at pabirong pinaningkitan siya ng mga mata. Ang buli mo. For your information, gift sa akin ni Pluto ang mga medyas ko as e-prank. Ginagamit mo naman? Ngumiti si Odie. Si Pluto ay isang taong likas na pabigla-bigla kumilos. Mahilig siyang magregalo sa akin ng kung ano-ano lang na maisipan niya. Minsan nga, binigyan niya ako ng malaking snowman na rebulto sa kalagitnaan ng summer. Siyempre, kahit ano pa nang ibigay niya sa akin, iingatan ko naman. Tinanggal ni Taz ang sound ng video at tinitigan ang magandang mukha ni Odie habang nagsasalita ito. Nagkakaroon lang talaga ng buhay ang mga mata nito kapag nagkukwento tungkol kay Pluto. Pinatay na niya ang kamera dahil habang tumatagal, lalo lang siya naaakit sa dalaga. Napabuga siya ng hangin. Sa sandaling iyon, inamin niya ang katotohanan. Unti-unti siyang nahuhulog ang loob sa isang babaeng namatayan ng kasintahan at hindi pa rin makabangon mula sa nakaraan. Pero kilala naman niya ang sarili. Kapag hindi interesado sa kanya ang isang babae, hindi na niya pinipilit. Ayaw niyang maglagay ng karagdagang pagsisikap dahil alam niyang hahantong lamang iyon sa mas malalim na damdamin. Wala siyang balak magseryoso sa babae, kaya ang kadalasang nakakarelasyon niya ay iyong mga gaya niyang gusto lang ng makakasama ng panandalian. Tumingin siya kay Odie pagkatapos ay sa labas ng bintana. Malakas pa ang ulan sa labas kaya hindi niya muna gigisingin ang dalaga dahil mahimbing na ang tulog nito. Umupo na lang siya sa sofa at pinanood ng paulit-ulit ang lahat ng video na kuha niya kay Odie hanggang sa unti-unti na siyang hinila ng antok. Umaga na nang magising si Taz. Napabalikwas siya sa baylinga sa paligid. Napabuga siya ng hangin sa panghihinayang nang makitang wala na si Odie sa sofa. Malamang ay umalis agad ito nang magising. Kaya pala may kumot siyang nakabalot sa kanya pagmulat niya ng mga mata. Sigurado siyang ang dalaga ang nagkumot sa kanya. Tumayo siya at naghikab habang nag-iina. Sinuklay lang niya ng mga daliri ang buhok, saka nagtungo sa banyo para maghilamos. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kusina para magkape. Napansin niyang nahugasan na ang mga tasa na ginamit nila ni Odie kagabi. Mayroon itong iniwan na note na ang papel ay mukhang nagmula sa pinunit na notebook na nakadikit sa pinto ng refrigerator gamit ang magnet. Isang salita lang ang nakasulat sa note, "Salamat." Napangiti si Taz.
Walang anuman. Nagtungo siya sa sala para manood ng palabas sa telebisyon. Kinuha niya ang throw-pillow na ginamit ni Odie kagabi at hindi sinasadyang nasamyo niya ang dumikit na amoy sa unan. Mabango iyon at may matamis na halimuyak. Marahil shampoo niya iyon. Hay buwisit. Para kang isang hayok na manyak, saway nita sa sarili, saka hinagi sa sofa ang unan bago pa siya magkasala. Sumalampak siya ng upo sa sofa, pero agad din siyang napatayo ng may naupuan. Kinuha niya iyon at kunot noong tinitigan. Isang notebook. Wala siyang matandaang may notebook siya na kulay pink at may disenyo ng Eiffel Tower, kaya sigurado siyang hindi sa kanya iyon. Binuklat niya ang unang pahina. Regalo ito mula kay Python para kay Ate Odie. Salamat sa pag-aalaga kay Kuya Pluto ko. May larawan na nakadikit sa unang pahina ng notebook. Sa litrato, parehong nakangiti sina Odie at Pluto, kasama ang isang binatilyo na kamukha ni Pluto. Iyon siguro si Python na marahil ay nakababatang kapatid ni Pluto. Sa binatilyo pala galing ang notebook na iyon ni Odie. Napangiti si Taz. Hindi niya alam kung bakit natutuwa siya sa ideyang may naiwang gamit si Odie sa kanyang unit. Pinitik niya ang notebook. Kailangan kitang isauli sa nagmamay-ari sa iyo, di ba? Sa susunod na linggo pa sana uli sila magkikita ni Odie dahil may gagawin daw trabaho ang dalaga, pero hindi naman pwedeng hindi niya isauli ang notebook dito dahil baka importante iyon. Kaya kailangan nilang magkita. Bago pa niya namalayan, naghahanap na siya sa Google Map ng iPhone niya ng malalapit na coffee shop sa tea house ni Odie. Pero mabilis din siyang natauhan. Ipinukpok niya ang notebook sa kanyang ulo. Ano ba ang ginagawa mo, Taz Devlin Fortu? Sermon niya sa sarili na agad ding nawala sa isip nang may mahulog na papel mula sa notebook. Nahulog iyon sa kandungan niya. Nang pulutin at buklatin niya iyon, nabasa agad niya ang nakasulat sa itaas dahil sinulat iyon sa malalaking letra. May listahan pa sa ibaba ng mga salitang iyon. Mga mapanganib na gawain na maaaring mauwi sa trahedya. Una, ang pagsusunog ng silid bago matulog. Pangalawa, ang pagkakagat ng aso na may rebis. Pangatlo, ang pagtayo sa gilid ng plataporma ng istasyon ng tren. Pang-apat, ang pag-inom ng mga expired na bitamina. Pang-lima, ang pagbibisikleta ng walang preno. Pang-anim, ang pagtalon mula sa mataas na lugar ng walang harness. Pang-pito, ang pagkain ng cake na mailason. Pang-walo, ang mapunta sa kamay ng isang kriminal. Kumunot ang noo ni Taz. Paulit-ulit niyang binasa ang listahan. Hindi niya ito maintindihan sa una hanggang sa bumalik sa isip niya ang alaala ng eksena kung saan natutulog si Odie habang nasusunog ang kwarto. At ang sinabi nito ng araw na iyon, ang tanga ko. Nakalimutan kong patayin ang mga kandila bago matulog. Nag-alay ako ng panalangin para kay Pluto, kaya ako nagsindi ng mga ito. Kung nandito lang siya, siguradong pagagalitan ako noon. Binasa niya ang una sa listahan. Naka-cross out iyon, ang pagsusunog ng silid bago matulog. Naka-cross out ba iyon dahil hindi iyon natupad nang iligtas niya si Odie? Hindi ba nakakamatay ang rabies? Nanlaki ang mga mata ni Taz nang marinig ang sinabing iyon ni Odie sa isipan niya, pagkatapos ay binasa niya ang pangalawa sa listahan, ang pagkakagat ng aso na may rabies. Kung ganoon, sinadya ni Odie na galitin ang askal para sakmalin yon ang dalaga. Pakiramdam ni Taz ay lumaki ang ulo niya dahil sa realisasyong nabubuo sa kanyang isipan. Matagal ng pakiramdam ni Odie na wala ng pag-asa at gusto niyang mawala ang sarili nang hindi napapansin. Ang iniisip niya ay isang aksidente. Gusto niyang malaman kung ano ba ang pumasok sa isip ng babaeng iyon, kaya binuklat na niya ang notebook at binasa ang mga nakasulat doon. Nagbabaka sakali siya na baka may isinulat pa si Odie roon at hindi naman siya nabigo. Umabas na ang notebook ay parang isang uri ng tala-arawan. Pero maiikli lang ang mga nakasulat sa bawat pahina. Gusto kong maglaho. Hindi ko na kayang tiisin ang lungkot at pag-iisa, Pluto. Isama mo ako sa paglayo mo, Pluto. Pakiusap, pakiusap, pakiusap. Hindi mo ba ako patatawarin kung susunod ako sa'yo agad, di ba? Kaya maghihintay muna ako, hihintayin ko ang tamang pagkakataon. Tamang pagkakataon para saan? Para magpakamatay? Naiiritang tanong ni Taz habang naghahanap ng ibang nakasulat sa notebook na mas makakasagot sa kanyang tanong. Hanggang sa makita niya ang mahabang sulat sa bandang gitna. Gusto kitang makasama, Pluto. Noong araw na nawala ka, pakiramdam ko gusto ko na ring sumuko. Pero napigilan ako ni Gardo.
Akala ko magagalit siya, pero niyakap niya lang ako ng mahigpit at doon siya umiyak. Umiyak din si Mommy nang malaman niya ang nangyari. Nakiusap sila sa akin na manatili para sa kanila. Sa loob ng maraming buwan, inalagaan nila ako. Binantayan. Sinigurong hindi ako tuluyang malulunod sa dilim. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na mabuhay para sa pamilya ko. Para sa mga kaibigan ko. Para sa kung anumang dahilan. Pero sa tuwing naiisip kita, bumabalik ang sakit. Miss na kita, Pluto. Sobra. Unti-unti kong natutunang magsuot ng peking ngiti. Matutong tumawa kahit mabigat ang dibdib. Magpanggap na kaya ko. Pinaniwala ko sila na bumabangon na ako, na kaya ko nang alagaan ang sarili ko. At naniwala sila. Pero kapag mag-isa na ako, bumabalik ang mga tanong at ang pagod. Alam kong masasaktan sila ng husto kung tuluyan akong susuko. Ayokong sisihin nila ang sarili nila. Minsan, may mga ideyang pumapasok sa isip ko, mga ideyang pilit kong itinataboy. Dahil sa kabila ng lahat, alam kong mahal nila ako. At kahit gaano kasakit, may bahagi pa rin sa akin na gustong lumaban. Hindi akalain ni Taz na sa edad niyang iyon, makakaramdam pa siya ng matinding sakit, awa at simpatya para sa isang tao sa pamamagitan lang ng isang sulat. Naramdaman niya ang desperasyon, sakit, depresyon, pag-iisa, at maging ang pagkabaliw sa liham na isinulat ni Odie. Sumakit ang puso niya para sa kanya. Tiyak na balak ng babaeng ito na kitilin ang sarili niya. At hihinto siya rito gaano man kahirap. Tinakbo ni Taz ang hagdan paakyat sa Metro Rail Transport Station. Wala na siyang pakialam sa mga taong nabubunggo niya at sa mga ilan na minumura na siya. Kailangan niyang magmadali dahil sigurado siyang binabalak ni Odie na magpasagasa sa tren. Leon ang pangatlo sa listahan ng dalaga. Kanina, bago siya umalis ng kanyang unit ay tinawagan niya si Odie at tinanong kung nasaan ito. Nasa jeep daw ang dalaga at papunta sa Metro Rail Transport Station. Pinakiusapan niya ito na bumalik muna dahil may sasabihin siyang importante, pero tumanggi ito at pinatayan siya ng telepono. Diretso siyang nagmaneho papunta sa pinakamalapit na istasyon ng Metro Rail Transport mula sa kanyang unit. Iniwan na niya ang kanyang kotse sa ibaba at wala nang pakialam sa pwedeng mangyari sa kanyang sasakyan. Kailangan muna niyang makita si Odie at masigurong ligtas ito. Sana lang ay tamang Metro Rail Transport Station ang napuntahan niya. Gusto sana ni Taz na sumingit sa pila ng ticket booth, pero siguradong mapapaaway na siya at lalong tatagal, kaya pumila na lang siya. Palingalinga siya sa paligid, hinahanap si Odie. Pero hindi niya ito makita sa dami ng tao. Nang makuha ang magnetic card, hindi na niya hinintay ang kanyang sukli. Tumakbo siya at halos isuksok na niya ang card sa machine, at muntik na rin niyang makalimutang kunin iyon sa sobrang pagmamadali. Nang makalagpas sa harang, sinuyod niya ng tingin ang bawat pila sa platform. Hanggang sa nakuha ng isang tao ang kanyang atensyon. Ang nag-iisang babae na dumudukwang na parang sinisilip kung may darating ng tren. Si Odie ang nakatayo sa gilid ng plataporma. Pagkatapos niyang mabasa ang nasa notebook nito, masama na ang kutob niya sa ginagawa ng dalaga. Pumito ang gwardiya at kahit hindi naririnig, alam ni Taz na pinagalitan nito si Odie na humakbang paatras, palayo ng kaunti sa platform. Humugot ng malalim na hininga si Taz, hinahanda ang baga niya sa panibagong pagtakbo. Nasa dulo ng pila si Odie, sa pila na nakalaan para lang sa mga babae. Malayo-layo iyon mula sa kanyang pwesto, kaya tumakbo na uli siya. Parating na ang tren. Mas binilisan ni Taz ang pagtakbo. Hindi niya inaalis ang tingin kay Odie, kaya nakita niya nang humakbang na naman ito palapit sa platform nang tumalikod ang gwardiya. At nang napakalapit na ng tren, nakatayo na ang dalaga sa pinakadulo ng platform. Pumito uli ang gwardiya, kasabay ng paghapit ni Taz sa baywang ni Odie. Pinihit niya paharap ang dalaga na narinig at naramdaman pa niyang suminghap bago niya itong niyakap ng mahigpit. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Habang yakap-yakap si Odie, naalala at naramdaman niya ang lahat ng emosyon sa nabasa niyang sulat. Marahil naramdaman niyang gusto na niyang mamatay tuwing pinipilit niyang umiti o tumawa. Habang maraming tao ang lumalaban para mabuhay, narito ang isang babae na handang isuko ang kanyang buhay para makasama ang lalaking minahal niya, ang lalaking nawala at hindi na kailanman babalik. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang luha na dumaloy. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, umiiyak siya para sa ibang tao. Hindi matutuloy ang pangatlo sa listahan. Hindi ako papayag na magpasagasa ka sa tren. Odie.
Ramdam ni Taz ang malakas at mabilis na tibok ng kanyang puso habang hinahabol ang hininga at hindi maikukumpara ang ingay niyon sa ingay ng tren na nakalagpas na sa kanila. Mahigpit pa rin ang yakap niya kay Odie, sinisigurong hindi ito mabubunggo ng mga taong nag-uunahan sa paglabas at pagsakay sa tren. Gusto niya itong panatilihing ligtas sa kanyang mga bisig. Taz! Natauhan lang si Taz nang maramdaman ang pagbayo ni Odie sa dibdib niya. Nang luwagan niya ang pagkakayakap, itinulak siya nito ng malakas dahilan para mapaatras siya at mabunggo ang tao sa likuran. Bakit mo ko niyakap? Galit na tanong ni Odie. Hindi naman ito sumigaw pero lumakas ng kaunti ang boses, dahilan para pagtinginan at pagbulungan sila ng mga tao sa malapit. Namaywang si Taz, habol pa rin ang hininga. Ngayon lang niya naramdaman ang pagod. Siguro ay dahil nakahinga na siya ng maluwag na ligtas na si Odie. Kinalkal na lang niya sa isip ang unang palusot na naisip niya. Well, gusto ko lang pasalamatan ka sa paghugas ng mga tasa. Okay, parang ang baduy pakinggan noon. Hindi na siguro nakakapagtaka kung kumunot ang noo ni Odie at tapunan siya ng nagdududang tingin. Niyakap mo ako bilang pasasalamat sa paghugas ko sa bahay mo. Nagkibit balikat siya. Bakit hindi? Niyayakap ko ang mga taong pinasasalamatan ko. Ngayon tuloy, para akong manyakis pakinggan. May problema ba? Tanong ng lumapit na gwardiya sa kanila. Wala po, mabilis na sagot naman ni Odie. Nag-uusap lang kami, dugtong naman ni Taz. Binigyan sila ng nagdududang tingin ng gwardiya, pero sa huli ay tumango ito at iniwan na sila habang bubulong-bulong ng lover's quarrel siguro. Umatras si Odie palayo sa kanya. Kakaiba na ang tinging ibinibigay sa kanya ngayon. Ang kakaiba mo ngayon, Taz Devlin Fortu. Tumikhim si Taz nang kahit paano naman ay mapagtakpan ang pagkapahiya niya. Odie, kapag binigyan ka ng buhay ng mga limon, dapat gumagawa ka ng lemonade, hindi mo pinipiga ang katas sa mata mo habang umiiyak. At dahil napag-usapan na rin ang limon, gusto mo bang mag-almusal kasama ako? Matigas na umiling si Odie. Ano ba nang sinasabi mo? Pagkatapos ng inasal mo ngayon, tingin mo sasama ako sa iyo. Hindi ako sasama. Umuwi ka na nga. Baka kulang ka pa sa tulog. Mauna ka. Mauna kang umuwi. At magbus ka na lang. Huwag ka nang sumakay ng tren. Alam naman ni Taz na hindi papayag si Odie na ihatid niya pagkatapos ng nangyari, kaya hindi na rin siya nag-alo. Sisiguruhin na lang niyang hindi ito magpapasagasa sa tren. Bakit naman? Hindi ka ba nanonood ng balita? Pagsusungit-sungitan ni Taz. Delikadong sumakay ng tren ngayon dahil sa sunod-sunod na aksidente nitong nakaraan. Tinapunan siya ng masamang tingin ng mga commuter na nakarinig sa kanyang sinabi. Tumikhim lang uli siya at binalingan si Odie at sinenyasan itong umalis na. Umuwi ka na, dali. Sumimangot si Odie, halatang gulong-gulo na sa ikinikilos niya. Mukhang hinahabol ka na ng edad mo. Anong ibig mong sabihin tungkol sa edad ko? Iritadong tanong ni Taz. Wala siyang problema sa edad niya dahil sa mga lalaki, bata pa ang 31. Pero sa paraan ng pananalita ni Odie, parang insulto ang pagpapaalala nito sa edad niya. Sa totoo lang, hindi nga niya alam kung ilang taon na ito. Nagsa-second childhood ka na siguro, sabi ni Odie habang iling-iling, masama pa rin ang tingin sa kanya. 30 lang ako, babae. 3 taon lang ang tanda ko sa'yo. Aalis na ako. Huwag mo akong susundan, banta ni Odie bago siya tinalikuran. Pero mabilis ding sumunod si Taz kay Odie. Pero 3 hakbang ang layo niya sa dalaga dahil ayaw naman niyang matakot ito sa kanya. Uunahan na kita, hindi kita sinusundan. Ito lang naman ang daan pababa, saan ka pupunta? Dere-deretsong sumunod si Odie sa mga taong nakapila sa loob ng elevator. Sumakay din siya sa elevator. Akmang magrereklamo ang dalaga at nakahanda na rin naman ang kanyang depensa, pero biglang may tumunog na tila alarm. Overload na, masungit na sabi ng matandang babae. Tumingin kay Taz ang lahat ng tao sa elevator. Maging si Odie ay tinapunan siya ng nayayamot na tingin, pero ngumisi ito at sinenyasan siyang lumabas. Itinaas ni Taz ang mga kamay at humakbang paatras nang hindi inaalis ang tingin kay Odie. Hindi niya alam kung bakit biglang gumaan ang kanyang pakiramdam at napangiti pa siya. Mag-ingat ka sa mga tren, ha? Baka mas mabuti pang magbus ka na lang. Tinitigan lang siya ng masama ni Odie hanggang sa tuluyang magsara ang mga pinto ng elevator. Parang tangang ngiti-ngiti pa rin si Taz habang pababa ng hagdan.
Ang ganda ng pakiramdam niya. Bakit hindi? Kakakita pa lang niya ng isang babaeng karapat-dapat alagaan. Nagpapakamatay si Odie? Tanong uli ni Oreo. Sa pinakawalang kwentang paraan na maiisip, dugtong panitas, sa kakunot noong nilingon si Oreo na nakahiga sa sofa, ala Cleopatra, habang may nakaipit na lollipop sa pagitan ng mga labi. Pang 10 beses mo nang tinanong yan ha? Hindi talaga ako makapaniwala. Tumingala uli si Taz sa kisame. Nakahiga siya sa carpet sa sala, may mga bote ng alak sa kanyang tabi. Tinawagan niya kanina si Oreo at pinapunta sa condo unit niya. Sinabi niya sa kaibigan ang lahat ng nalaman niya tungkol kay Odie, pati ang hinala niya na nagpapanggap lang na okay ang dalaga pero ang totoo ay dumadaan ito sa depresyon. Hindi siya madaldal na tao, lalo na kapag sekreto ng iba. Pero hindi niya kayang sarilinin ang natuklasan at alam niyang hindi rin niya kakayaning protektahan si Odie nang nag-iisa. Kailangan niya ng tulong ng pinagkakatiwalaan niyang tao. Naisip ni Taz na sabihin kay Oreo ang nalaman niya dahil bukod sa matalik na kaibigan niya ang lalaki, malapit ito sa mga Suarez. Pwedeng bantayan ni Oreo si Odie sa mga pagkakataong hindi niya magagawa nang hindi nahahalata ng dalaga na alam nila ang masamang balak nito sa sarili. Habang nakatitig sa kisame, nakita ni Taz ang imahe ng nakangiting mukha ni Odie noong unang beses niya itong makita sa ospital. Mahirap mang paniwalaan, sang-ayon ni Taz kay Oreo. Ito ay seryosong bagay, Taz. Bakit hindi mo kay Gardo sinabi ito? Sa tingin ko, may hinala na rin si Gardo na gustong magpakamatay ni Odie. Ngayon alam ko na kung bakit tinanong ako ni Gardo noon kung naniniwala raw ba akong aksidente lang ang sunog sa bahay ni Pluto. Alam niya, pero tinatanggihan niyang paniwalaan na ang kambal niyang kapatid na babae ay plano pang magpakamatay. Iniisip niya na ayos lang si Odie. Well, naiintindihan ko si Gardo. Mas madaling paniwalaan na naka-move on na ang kakambal niya, kaysa isipin na mailistahan ito kung paano magpapakamatay na magmumukhang aksidente. Tinawag si Taz ni Oreo, kaya nilinga uli niya ang kaibigang seryoso ng mga sandaling iyon. Hindi kaya kailangan na ni Odie ng professional help? Naisip na rin iyon ni Taz, pero sa tingin naman niya, hindi pa ganoon kalala si Odie. Kung talagang wala na sa sarili ang dalaga, matagal na itong nagpakamatay. Pero hindi. Naniniwala siyang nilalabanan pa rin ni Odie ang kalungkutan dahil nagagawa pa rin itong mag-alala para sa kapatid at ina. Hindi pa niya kailangan ng profesional na tulong. Siguro, minsan ay talagang hindi lang nakakapag-isip ng maayos si Odie, lalo na at mag-isa lang ito sa bahay. Leon ang kailangan niyang solusyonan. Naputol lang ang pag-iisip ni Taz nang tumunog ang kanyang cellphone. Napaungol siya nang makita ang pangalan ni Natasha. Ang baliw niyang ex-fling. Bakit mo pinatay ang phone mo? Nagtatakang tanong ni Oreo nang makita ang ginawa niya. Natasha, sambit niya, halatang frustrated. Natawa ng mahina si Oreo. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo, baliw yang babaeng yan. Binalaan naman kita, pero hindi ka nakinig sa akin. Tumikhim lang si Taz, ayaw pa ring amining nagsisisi na siya at pinatulan pa niya si Natasha. Sa kanyang depensa, mahirap talikuran ang isang babae na may ganitong alindog tulad ni Natasha. Talagang kaakit-akit siya at palaging nag-enjoy ang oras nila kapag magkasama. Okay naman ang lahat sa pagitan nila hanggang sa mabaling sa ibang babae ang atensyon niya. Well, hindi naman niya nobya si Natasha, kaya malaya siyang mag-enjoy sa company ng ibang babae. Pero iba pala ang intindi ni Natasha sa relasyon nila, kaya umarte ito na parang nobya niya at inaway ang lahat ng babaeng napapalapit sa kanya. Napagod na siya kakapaliwanag kay Natasha at paghingi na rin ang tawad. Pero makulit ang babae at walang ginawa kundi ang tawagan siya at puntahan sa condo unit niya. Reporter si Natasha, kaya siguro malakas ang pang-amoy pagdating sa kanya. Napabangon si Taz. Sa tingin ko kailangan ko ng lumipat. Kinakabahan ako tuwing pumapasok si Natasha dito. Ipinaikot ni Oreo ang mga mata, saka kinagat ang lollipop at stick na lang ng candy ang nilabas nito mula sa bibig. Ang yabang mo, para bang hindi mo naman siya na-enjoy. Tigilan mo na. Masaya siya dati hanggang sa nagsimulang maging baliw, sabi ni Taz habang iling-iling at nag-iisip kung paano makakaiwas kay Natasha. Wala siyang oras para makipagsapalaran sa kanya. Kailangan ko ng bagong lugar. Bibili ka uli ng bahay? Maninibago ka na naman yan. Kahit sanay kang mag-isa, iba pa rin ang pakiramdam kapag lumipat ka. Pag-isipan mong mabuti yan, payo ni Oreo.
Pareho lang yon kung lumipat ako. Ako lang naman ang nakatira dito. Unti-unting natigilan si Taz nang marinig ang sarili. Ano nga ba iyong sinasabi niya kaninang problema ni Odie, kaya siguro ito nalulungkot? Na nagkakaganoon siguro ang dalaga dahil mag-isa ito sa tinitirhang apartment. Napangiti si Taz. Sa tingin ko alam ko ang solusyon sa problema ni Odie. Si Odie ba uli ang pinag-uusapan natin? Kailangan ni Odie ng makakasama para may magbabantay sa kanya at pipigil sa mga masamang plano niya sa sarili, nakangising sabi ni Taz. Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan niya ng kasama sa bahay. Binigyan siya ng kakaibang tingin ni Oreo, saka pumalatak habang iling-iling. Si Taz Devlin Fortu, hindi si Odie, pakiusap. Iba siya sa mga babaeng kinakama mo. Ano? Iniisip mo bang mailihim akong motibo sa pagtulong sa kanya? Taz, kilala kita. Pusong bato ka, hindi ka tumutulong sa ibang tao nang walang hinihintay na kapalit. Lalo na sa mga babae. Wow, ganyan pala kataas ang tingin mo sa akin. Salamat pare, sarkastikong sabi ni Taz. Hindi naman niya masisisi si Oreo kung ganoon ang tingin ito sa kanya. Hindi niya itatanggi na isa siyang kilalang babaero. Pero kahit ganito ako, alam ko naman kung sinong babae ang hindi dapat gaguhin. Kung ganoon, bakit ka nag-aalala ng husto kay Odie? Natahimik si Taz. Hindi niya akalaing mapapaamin siya ni Oreo nang wala sa oras, pero kailangan niyang magtapat sa kaibigan, bago pa magbago ang tingin nito sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ako nagmamalasakit sa kanya, Oreo. Pero may kutob ako. Baka dahil nagpapasalamat ako sa kanya. Tumango si Taz. Naalala niya ang araw na umiyak si Odie habang nakalubog ang mga paa sa baha at tinatakpan ng mga kamay ang mukha para itago ang pag-iyak. Lumaki ako sa mundong ang lahat ay nagpapanggap sa kanilang nararamdaman. Ilang taong nagpanggap sina mommy at daddy na mahal nila ang isa't isa, alang-alang sa pangalan ng pamilya. Lahat ng babaeng lumalapit sa akin, nagpapanggap na gusto ako para lang makapasok sa mundo ko. Nagpapanggap akong walang pakialam para hindi makita ng iba ang kahinaan ko. Ang akala ko tuloy, wala nang totoo sa mundong ito. Pero ipinakita sa akin ni Odie na pwede rin palang maging tapat at totoo sa damdamin ang isang tao sa kapwa nito. Hinahangaan ko ang pagmamahal niya kay Pluto. Dahil sa kanya, gusto kong maniwala na hindi ganap na sira ang mundong ito. Pinapabuti nito ang pakiramdam ko. Pinatunayan niya sa akin na may umiiral pa ring tunay na damdamin at hindi ko hahayaang kitilin niya ang sarili niya. May isa pang dahilan si Taz kung bakit malaki ang pasasalamat niya kay Odie. Pero hindi niya iyon sasabihin kay Oreo. Ni hindi nga niya iyon magawang aminin sa sarili. Matagal bago muling nagsalita si Oreo. Wow! Ang galing nito! Tumaas ang kilay ni Taz, handa na sa pang-aasar ni Oreo dahil iyon ang unang pagkakataon na nagsalita siya ng ganoon. Ano? Masyadong romantiko ba? Ngumiti si Oreo. Ang iba mo naman dyan. Pero mukhang wala namang mali siya ang pagtulong mo kay Odie, kaya susuportahan na lang kita diyan sa kalokohan mo. Kumunot ang noo ni Taz nang maalala ang sinabi ni Odie noong nasa train station sila ang pagpapamukha ng dalaga sa kanya na matanda na siya. Masyadong bata si Odie para sa akin. Masyadong bata? Natawa si Oreo. Magkasing edad lang kami ni na Odie at Gardo. Hindi naman gano ang kalaki ang 3 taong age gap. Humiga uli sa sahig si Taz at tumitig sa kisame. Kailangan kong mapigilan si Odie sa pagpapakamatay. Leon ang magiging priority ko sa pagtira sa kanya. Sige, titiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito, pare. Ipinatong ni Taz ang isang braso sa mga mata. Parang naglalaro ng mga tangal na paraang mamatay. Kailangan talagang mag-ingat. Isang maling galaw lang at mamamatay ang karakter dahil sa sobrang tanga na dahilan. Sana hindi naglalaro si Odie ng ganitong laro. Pagbaba ni Taz sa kotse, tinanggal niya ang shades niya at binasa ang pangalan ng establishmento, Tea House. Iyon ang clothing shop ni Odie, at ayon sa dalaga noon, ginawa nitong apartment ang 2nd floor ng shop. Mukhang maliit. Iiling-iling na sabi ni Taz. Gayunman, pumasok pa rin siya sa loob ng shop. Bumati sa kanya ang 2 sales clerk, isang babae at isang lalaking nakasuot ng couple shirt. Tumango lang siya sa pagbati ng mga ito. Nandyan ba si Miss Odie Suarez? May appointment ho ba kayo kay Miss Odie? Magalang na tanong ng lalaking staff.
Wala, pero pakisabi na hinahanap ko siya. Ako nga pala si Taz Fortu. Nagkatinginan ang dalawang staff na para bang pinagdududahan ang sinabi niya. Totoo kong pangalan iyon, naiinis na sabi ni Taz. Namula ang mukha ng babae dala ng pagkapahiya. Pasensya po, sir. Tatawagin ko lang po si Miss Odie. Pagkatapos ay umakyat ito sa second floor. Astig na pangalan, nakangiting sabi ng lalaking staff kay Taz. Mukhang nasa early 20s lang ito, at mukhang anak mayaman na pinilit lang magtrabaho ng mga magulang sa shop na iyon. Ako nga pala si Sylvester. Ha? Bumisi si Sylvester. Tunay ko ring pangalan iyon, dude. Huwag mo akong tawaging dude, bata. Mas matanda ako sa iyo. Tumawa lang si Sylvester. Maya-maya ay bumaba na ang babaeng staff mula sa ikalawang palapag. Nakangiti na ito. Umakyat na lang daw po kayo, Sir Taz, nakangiting sabi ng babae. Salamat, formal na sabi ni Taz, saka umakyat sa ikalawang palapag ng shop. Hindi nahirapan si Taz na hanapin si Odie, dahil pag-akyat pa lang niya ay nakita na niya agad ito. Ang ikalawang palapag ay dinisenyong parang sala. May 2 sofa at 2 mesa. Nakasalampak sa sahig si Odie at nakaupo sa unan habang may ginagawa sa laptop nito. Dahil nakatalikod mula sa kanya ang dalaga, nakita niya ang ginagawa nito. Gumagawa siya ng mga disenyo para sa kanyang clothing line. Tumikim si Taz. Hey! Binalingan siya ni Odie. Hey, maupo ka muna, tatapusin ko lang ang design na ito. Bigyan mo lang ako ng 1 minuto. Umupo si Taz sa sofa. Sige, nakita ni Taz ang nakasulat sa mga t-shirt na dinedesign ni Odie. Pulos 1 salita lang ang mga nakasulat doon gaya ng Sparks at Forever. Pero base sa obserbasyon niya, hindi masaya ang dalaga sa nagawa dahil nakasimangot ito. Sinave niya ang file, tapos pinatay ang kanyang laptop. Tumayo si Odie at nag-inat. Bumuka ang bibig ni Taz. Habang iniiwan ni Odie ang likod niya, perpektong tanaw niya ang maayos ang hugis ng katawan nito. Tigilan mo Taz, sambit niya sa sarili. Off-limit si Odie, okay? Pumihit si Odie paharap kay Taz, pagkatapos ay umupo ito sa katapat na sete. Hello? Ano nang ginagawa mo rito? Bukas pa tayo magkikita, di ba? Oo sana. Pero nagkaroon ako ng problema, kaya naisipan kong puntahan ka dahil alam kong matutulungan mo ako, diretsong sabi ni Taz. Hindi siya yung tipo na paligoy-ligoy sa sasabihin. Halatang nagulat si Odie sa sinabi niya. Ako? Paano kita matutulungan? At sa anong problema ba? Humugot ng malalim na hininga si Taz bago nagpaliwanag. May isang baliw na babae na hindi titigil sa panggulo sa akin. Nagpa siya akong lumipat sa ibang tirahan. Pero dahil alam niya ang lahat ng bahay at apartment na pag-aari ko, nagdesisyon akong sa ibang lugar muna tumuloy. Doon sa hindi niya alam. Kumurap-kurap lang si Odie na para bang hinihintay siyang magpatuloy. Naisip kong baka pwede namang dito muna ako sa... Tumingin si Taz sa paligid, hindi alam kung anong itatawag sa maliit na space na iyon na tinatawag ni Odie na apartment unit nito. Dito sa lugar mo magstay. Paumanhin pero hindi mo pwedeng gawin iyon. Mabilis na sagot ni Odie. Pumagit na ang katahimikan. Inaasahan ni Taz ang pagtanggi ni Odie, pero hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis. Miss Odie, heto na po ang merienda na pinabili nyo, masiglang sabi ng babaeng staff, sa kanila pag ang 2 espresso mula sa Copy Book isang coffee shop. Salamat, Daisy, sabi ni Odie sa babae, na magalang nang nagpaalam at bumaba na uli sa ground floor. Binitbit ni Odie ang kape sa pagtayo nito. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. May trabaho pa ako. Tumayo si Taz at humarang sa daan ni Odie. Hey, pakinggan mo muna ako. Odie, kailangan ko talaga ng tulong mo. Kailangan ko lang naman ng matitirhan ng panandalian. Kapag naayos ko na ang isyu namin ang babaeng ito, aalis din agad ako. May ibang kaibigan ka naman siguro na pwedeng hinga ng tulong. Bakit sa akin pa? Kilala ni Natasha ang lahat ng kaibigan ko. Parang stalker siya. Pero ikaw, hindi ka pa niya kilala. Ang lugar mo ang perpektong taguan pansamantala. Desperadong pakiusap ni Taz. Pakiusap, Odie. Bumuntong hininga si Odie. Taz, wala akong masamang balak sa iyo kung yon ang inaalala mo. Desperado lang talaga ako. Pangako, hindi ako magiging abala.
Ako mismo ang magbabayad ng pagkain ko at magpapakita ako ng maayos na asal. Isa pa, buong maghapon naman ay nasa opisina ako. Kailangan ko lang ng matutulugan. Ayoko sanang madamay sa problema ninyo ng nobya mo. Hindi ko siya nobya, tanggi ni Taz. Ewan. Nagkita-kita lang kami paminsan-minsan. Oh, namumula ang mga pisnging sagot ni Odi. Base sa reaksyon nito, naunawaan na nito ang relasyon ni Taz kay Natasha. Walang dapat ipaliwanag si Taz kay Odi tungkol sa mga relasyon niya sa kahit na sino, pero ng mga sandaling iyon, gusto niyang depensahan ang sarili. Pero alam niyang lalo lang siyang magmumukhang gago. Kaya nanahimik na lang siya. Pareho naman silang matatanda sa magandang setup din kung sa iisang bubong tayo pansamantalang titira, pagpapatuloy ni Taz. Mas mapapabilis ang pagdodocument ko sa kwento mo. Ayaw mo noon. Kapag mas mabilis nating natapos ang trabaho, mas mabilis mo rin akong mawawala sa harap mo. Humalukip-kip si Odi na tila ba pinag-iisipan ang sinabi niya. Gusto ko na ring matapos ang documentation natin. Kailangan ko na rin namang umalis. Saan ka pupunta? Sa isang lugar na malayo, tila wala sa sariling sagot ni Odi. Kinutuban ng masama si Taz. Nakita niya ng sandali ang bahid ng kabaliwan sa mga mata ni Odi, pero kasing bilis din itong nawala. Lalong mas kailangan niyang makumbinsi ang dalaga na patirahin siya sa lugar nito para mapigilan niya ang masamang plano nito. Kaya nga hayaan mo na akong tumira dito. Para mapabilis ang trabaho. Baka sugurin ako ng ex mo rito. Mag-iingat ako. Hindi malalaman ng mga tao na dito ako nakatira, pangako ni Taz. Binigyan si Taz ng nagdududang tingin. Pero sa huli, bumuntong hininga ito at umiling-iling. Hindi ko alam kung bakit ko ito gagawin pero sige, pumapayag na ako. Bilang pasasalamat na rin sa pagliligtas mo sa akin ng ilang beses, ako naman ang tutulong sa iyo ngayon. Gustong humisi ni Taz, pero pinigilan niya ang sarili. Baka iba ang isipin ng dalaga kung sakali. Salamat! Hindi mo ito pagsisisihan. Huwag sanang magulo ang tahimik kong mundo ha. Ayokong may babaeng susugod sa akin at aakusahan ako ng kung ano-ano ng dahil sa iyo, paniniguro ni Odi. Hindi mangyayari yon, giit ni Taz. Okay. Mayroon akong 2 kwarto sa palapag na ito. Pero yung isa kasi, storage room. Ipapalinis ko muna para maging kwarto mo. O wag ka na mag-alala. Ako nang bahalang kumuha ng mga tao na maglilinis ng kwarto at maglilipat ng mga gamit ko. Tumango-tango si Odi. Okay, sige. Maiwan muna kita. May gagawin pa akong trabaho eh. Pakiramdamin mo na lang na komportable ka. Sige, pagtalikod ni Odi, sumuntok sa hangin si Taz. Yes? Taz? Sumeryoso si Taz bago pumihit paharap kay Odi. Yes? Napansin niyang bahagyang nakakunot ang noo ni Odi. May naiwan ba akong notebook sa unit mo? Nilabas ko kasi yon nang mag-iwan ako ng note sa iyo. Pero nang i-check ko ang bag ko pag-uwi, wala na roon ang notebook ko. May Eiffel Tower design sa cover noon. Naging matigas ang paggalaw ng ulo ni Taz nang umiling siya. Hindi siya magaling magsinungaling sa mababait na babae. Wala. Wala naman akong nakitang notebook sa unit ko. Baka nilabas mo rin yon sa ibang lugar at doon mo naiwan. Madalas akong magsulat sa bus. Iniisip ko nga na baka doon ko naiwan. Tila nang hihinayang na sagot ni Odi. Mukhang mahalaga talaga rito ang notebook na iyon. Maaari kitang bilhan ng bagong notebook kung gusto mo. Kung gusto mo, Tokyo Tower naman ang design. O Big Ben ng London. Pwede ring Empire State Building ng New York. Natawa si Odi, saka umiling-iling kahit hindi na. Salamat sa offer. Tumango si Taz. Sabihin mo lang kung magbago ang isip mo. Umiti lang si Odi, saka naglakad palayo. Habang pinapanood ang dalaga na maglakad, tahimik na humingi ng dispensa si Taz rito. Pasensya na kung kinailangan kitang lokohin, Odi. Pero hindi ako papayag na magpakamatay ka. Nagising si Taz na masakit ang katawan at puyat. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil mukhang namamahay siya. Hindi siya komportable sa bagong tulugan niya. Maliit ang storage room na iyon sa lugar ni Odi. Hindi nga kasya ang kama roon, kaya binigyan na lang siya ni Odi ng foam na inilatag niya sa sahig kagabi para higaan. Medyo mainit sa kwarto dahil bukod sa walang bintana, sira din ang aircon. Kaya isang electric fan lang ang nakatutok sa kanya para maging komportable siya.
Nailipat na niya ang kanyang mga damit sa maliit na kabinet at nadala ang ilang importanteng gadget gaya ng iPad at laptop niya. Pero masyadong masikip ang kwarto para madala niya ang kanyang telebisyon. Bumangon si Taz at naiinis na ginulo ang buhok. Anong kagaguhan ba itong pinasok ko? Ilang beses na rin niya iyong naitanong sa sarili kagabi, pero wala pa rin siyang nahanap na matinong sagot. Gusto niyang pigilan si Odie sa balak nitong pagpapakamatay dahil iyon ang tamang gawin dahil kargo di konsyensya niya ang dalaga kapag nagkataon. Pero kailangan ba talaga niyang magsakripisyo ng ganoon para lang makatulong sa isang estranghera? Biglang pumasok sa isip niya ang imahen ng likod ni Odie habang nakatayo ito sa dulo ng platform sa train station. Kahit nakatalikod ang dalaga mula sa kanya noon, napansin niya ang matinding kalungkutan nito base pa lang sa bagsak nitong mga balikat. Nang dahan-dahan itong humakbang na animo ay tatalo na habang mabilis ang andar ng tren, may kung anong nagising sa damdamin niya, awa. Bukod sa pag-ibig, galit at takot, hindi niya alam na may isa pang mas makapangyarihang damdamin na maaring taglayin ng isang tao. Awa. At si Taz ang tipo ng tao na naniniwalang baliwala ang pagkaramdam ng awa kung walang kaakibat na tulong. Kaya iyon ang ginagawa niya ngayon. Sobrang sablay ko, iiling-iling na sabi ni Taz sa isipan, bago hinila ang sariling tumayo at lumabas ng kwarto para magbanyo. Nang subukan niyang pihitin ang seradura, doon lang niya na-realize na nakalock yun. Ginagamit siguro ni Odie ang banyo. Nakalimutan niyang iisa lang ang banyo sa palapag na iyon. Mayroong banyo sa ibaba, pero hindi iyon pwedeng liguan. Dahil inaantok pa, humiga muna si Taz sa sofa. Mapipikit sana siya nang may makitang botelya sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya iyon at inalog. Base sa narinig niya, pills ang laman ng botelya. Pero nakapagtatakang walang label ang bote. Sleeping pills kaya ito. Pero bakit walang label? At bakit nakakalat lang dito? Masama ang kutob niya sa pills na iyon, kaya ibinulsa na lang niya iyon at itatapon mamaya paglabas niya. Siguradong kay Odie iyon, kaya sigurado rin siyang masama ang magiging epekto ng gamot na iyon sa dalaga. Kabisado na niya ang listahan ni Odie, kaya may ideya siya sa kung para saan ang gamot na iyon. Pasensya na, Odie. Pero kailangan nating tanggalin ang numero 4 sa listahan mo. Hindi kita papayagang uminom ng gamot na malamang palang pasado na ang bisa. Nang marinig ni Taz ang pagbukas ng banyo, mabilis siyang nagpanggap na natutulog. Pero mahirap palang magpanggap, lalo na at biglang napuno ang buong palapag ng mabangong amoy ni Odie. Amoy baby ito na dahil siguro sa ginamit nitong shampoo at sabon. Ang amoy na iyon pa naman ang gustong-gusto niya sa mga babae. Patayin mo na lang ako. Pasimpleng iminulat niya ang isang mata. Nakita niya si Odie na tila may kung anong hinahanap sa ilalim ng mesa. Doon na siya kumuha ng timing para gumising. Nag-inat siya at naghikab pa kunwari. Magandang umaga, Odie. Binigyan siya ng distracted na tingin ni Odie. Magandang umaga, Taz. May nakita ka bang botelya dito kanina? Tiningnan muna ni Taz siya ng maigi. Hindi niya napigilang hindi humanga sa magandang hubog ng katawan ni Odie na kitang-kita sa suot nitong sando at maiksing shorts. Mukhang nakabihis ito para tumakbo. Grabe, perpekto ang balat niya. Pantay ang pagkaputi nito sa lahat ng parte ng katawan. Mukha siyang napakinis at napakalambot. At ang sexy tingnan ng basang buhok nito na nakalugay lang. Pilit niyang ibinalik agad sa mukha ng dalaga ang atensyon niya bago pa nito mahalata ang ginagawa niya. Pero lalo lang yata siyang na-distract. Maganda ang mukha niya kahit walang makeup. Kahit walang kolorete sa mukha, ang ganda pa rin ni Odie. Mahirap siyang makapokus sa kanyang misyon kung palagi siyang ganitong titingin. Taz, untag ni Odie. Tumikim si Taz para ibalik sa huwisyo ang sarili. Wala akong nakitang botelya dito paglabas ko. Baka na-misplace mo lang. Dumaan ang pagtataka sa mukha ni Odie. Mukhang parati ko na lang nami-misplace ang mga gamit ko lately. Marahil ay nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng iyong pagtanda. Nakangising sabi ni Taz. Ang sarap sa pakiramdam na maibalik kay Odie ang mga salitang sinabi nito sa kanya noong nakaraan. Binigyan siya ng kakaibang tingin ni Odie, saka ito napangiti habang iling-iling. Maiwan muna kita. Saan ka pupunta ng ganito kaaga? Magbabike. Napadiretso ng upo si Taz. Bigla niyang naalala ang panlima sa listahan ni Odie ng pagpapakamatay ang magpasagasa sa van habang nagbibisikleta ito. Sasama ako.
Kumunot ang noo ni Odie. Sasama ka? Mabilis na tumayo si Taz. Magandang araw ito para kwentuhan mo ako tungkol sa inyo ni Pluto. Maliligo lang ako sandali. Bago pa makapagprotesta si Odie ay iniwan na siya ni Taz. Bumalik siya sa kanyang kwarto, kumuha ng tuwalya at dumiretso sa banyo upang maligo. Binilisan lang niya at paglabas niya, wala na ang dalaga. Naalarma siya kaya binilisan niya ang pagbibihis. Dinampot niya ang kanyang kamera bago lumabas ng kwarto. Pagkatapos ay patakbo siyang bumaba ng hagdan. Sa labas lang ng tea house ay nakita na niya si Odie na nakaupo sa gutter. Malayo na naman ang tingin. May kulay pink na bisikleta sa tabi nito. Napabuntong hininga si Taz. Napansin niya na habang tumatagal, nagiging malungkutin na si Odie. Hindi gaya noong unang beses nilang magkita na wala itong ibang ginawa kundi ang ngumiti at tumawa na pinipeke lang pala nito. Siguro, napapagod na ito sa pagpapanggap kaya ngayon ay nakakalimutan na nito ang tungkol sa ipinapakita niyang panlabas na anyo. Ito pala ang tunay na Odie, malungkot, nag-iisa, at may pagnanais magpakamatay. May kung ano ang sumuntok sa dibdib ni Taz. Ito na nga ba ang dahilan kung bakit ayaw niya sa mga miserableng babae madali siyang maawa? Naramdaman yata ni Odie ang presensya niya, kaya lumingon ito sa kanya at mumiti. Hello! Ang bilis mo nga maligo. Sabi ko naman sa iyo, mabilis lang ako, pakikisakay ni Taz sa magandang mood ni Odie. Inangat niya ang hawak na kamera. Pwede na ba tayong magsimula? Tumayo si Odie at tinanggal sa pagkakalock mula sa poste ang bisikleta nito. Noon, madalas kaming nagbabike ni Pluto sa umaga. Gustong-gusto niyang pinagpapawisan, saka kami kakain ng marami. Lagi kaming kumakain ng burger pagkatapos mag-ehersisyo. Nagpatuloy lang si Taz sa pagkuha kay Odie ng video habang naglalakad ito, hila-hila ang bisikleta. Nasa gilid lang sila ng kalsada. Dahil mag-aalas 5 pa lang ng umaga noon, wala pang masyadong tao sa paligid, maliban sa mangilan-ngilan na jogger. Kahit sa kalsada, kakaunti pa lang ang sasakyang dumadaan. Napansin niya na walang suot na protective gear si Odie, kahit halata namang matagal na itong nagbibisikleta. Sumasama ang pakiramdam niya tuwing naaalala niya ang listahan nito tungkol sa balak nitong wakasan ang sariling buhay. Malamang ay plano talaga nitong magpasagasa sa sasakyan. Natigilan si Odie nang may dumaang van sa kalsada. Wait! Gusto ko na yatang magbike. Nanlamig ang katawan ni Taz nang sumampa na sa bisikleta si Odie habang matamang nakatingin sa kalsada na parabang may inaabangan. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagkislap ng mga mata ng dalaga nang may marinig silang makina ng sasakyan. Nang malaking sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Taz. Posible bang alam ni Odie na may dadaang truck sa kalsadang iyon ng ganoong oras? Taga roon ang dalaga kaya hindi iyon imposible. Isa pa, mukhang planado talaga ni Odie ang pagpapakamatay. Kaya ginawa niya ang nag-iisang bagay na naiisip niyang gawin para pigilan si Odie nang mga sandaling iyon nang magsimula itong magpedal, umangkas siya sa likod dahilan para gumiwang ang pagbibisikleta ng dalaga. Taz! Biglang bulalas ni Odie. Nahimigan niya ang gulat sa boses nito. Kumapit si Taz sa mga balikat ng dalaga. Paangkas. Mukhang masarap magbisikleta ngayon eh. Hindi ako sanay na may angkas. Mukhang nagsasabi nga ng totoo si Odie dahil pagiwang-giwang ang andar nito na parang hindi mabalanse sa bisikleta ang bigat nilang dalawa. Pero wala nang oras si Taz. Kung hindi niya iyon gagawin, tiyak na sasalubungin ng dalaga ang paparating na truck. Hindi niya kayang pabayaan siyang mamatay kahit pamalagay sa panganib ang sarili niyang kaligtasan. Bago pa dumiretso si Odie sa kalsada, itinagilid ni Taz ang kanyang katawan sa kanan. At dahil sa bigat niya, hindi nakapagtatakang nawala ng balanse ang dalaga at sumemplang sila sa may damuhan. Lumagpas na ang truck. Oh, aray, ang sakit. Reklamo ni Taz habang walang pakundangang binubuhusan ni Oreo ng alkohol ang mga gasgas niya sa braso. Sa kabutihang palad, hindi niya nabali ang kanyang braso dahil sa pagkakahulog niya kanina. Pero inani naman niya ang galit ni Odie. Hindi naman nasaktan si Odie sa pagsemplang nila kanina dahil niyakap niya ito bago sila bumagsak sa damuhan at inunan niya ang sariling braso sa ulo ng dalaga. Pero mukhang hindi iyon sapat para patawarin siya ni Odie dahil pagtayong-pagtayo nila, galit na itinulak at nilagpasan siya nito. Hinabo ni Taz si Odie na nagmartsa pabalik sa tea house habang tinatanong kung nasaktan ito.
Pero hindi siya sinagot ng dalaga at sa halip ay pinagsarhan siya ng pinto. Ikinandado niya ang pinto at hindi pinansin ang pagsusumamo niya. Hindi naman mapilit na tao si Taz, kaya binigyan niya muna ng espasyo si Odie habang nagpapalamig ito ng ulo. Kaya tumawag na lang siya ng taksi at pumunta sa bahay ni Oreo upang magpagamot ng kanyang mga sugat. Alam mo, mas mauuna ka pang mamatay kaysa kay Odie. Iling-iling na sabi ni Oreo, saka binitawan ang braso niya bago muling sinubo ang lollipop nito. Ikaw ang parating na i-injure kapag nililigtas mo siya, eh. Tinitigan ni Taz ang maliliit na galo sa kanyang bisig at bahagyang napasimango. Mahapdi iyon pero hindi naman gaanong masakit. Para ito sa ikabubuti ng lahat. Kailangan mo nang magpalit ng strategy, pare, iiling-iling na sabi ni Oreo. Kapag namatay ka, wala nang makakapigil sa balak ni Odie. Tumango-tango si Taz, saka ipinakita kay Oreo ang ginagawa niya sa kanyang cellphone habang ginagamot siya kanina. Naisip ko na rin yan, Oreo. Tingnan mo ito. Inistalk mo ba ang Facebook account ni Odie? Medyo, gusto kong malaman kung sino-sino ang mga malalapit niyang kaibigan. Balak kong magdaos ng munting pagtitipon para sa kanila. Baka sakaling matauhan si Odie kapag nakita at nakausap niya ang mga kaibigan niya. Magandang ideya nga iyon. Inilayo ni Odie ang sarili niya sa lahat mula nang mamatay si Pluto at binigyan siya ng lahat ng espasyong kailangan niya. Marahil ay panahon na para muli siyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan. Pati ang stepsister ko nag-aalala na sa kanya. Sinulyapan niya si Oreo. Kaibigan ng stepsister mo si Odie. Kilala niya ang kapatid ni Oreo si Kisa Concepcion. Artist kasi ng Devlin Film si Kisa na isang artista. Oo, sagot ni Oreo. Pero kahit si Kisa, walang alam sa nangyayari kay Odie ngayon. Oh, may iba ka pa bang kadikit sa mga kaibigan ni Odie para madali nating makontak? Napapiksi si Oreo saka nag-iwas ng tingin. Wala masyado. Si Gardo ang kadikit ko sa Suarez Twins, hindi si Odie. Hindi na nagtanong si Taz dahil mukhang may iniiwasan si Oreo. Naalala niyang galing din sa San Sebastian University ang babaeng nang iwan sa kaibigan noon, kaya siguro umiiwas itong mapag-usapan ang tungkol sa mga kaibigan ni Odie. Marahil ang babaeng hinahanap ngunit iniiwasan din ni Oreo ay isa sa mga kaibigan ni Odie. May papaliwanag niyon kung bakit ilang taong lumayo si Oreo sa mga Suarez. Binuhay lang nito ang koneksyon sa kambal nang hingin niya ang tulong nito para makontak si Odie noon. Siya na lang ang nagkusang tumingin sa listahan ng friends list sa Facebook account ni Odie. Tumaas ang isang kilay niya. Kaibigan pala niya ang mga kilalang personalidad, ano? At pawang mga tunay na account ang mga ito. Siyempre, pagmamay-ari ng kanilang pamilya ang isang napakalaking kumpanya ng arkitektura, tila paalala sa kanya ni Oreo. Kirk Tolentino, isang kilalang basketball player. Arvin Marquez, isang ding kilalang basketball player. Corazon Almarez, isang scriptwriter, pag-iisa-isa ni Taz sa mga kilalang tao na nasa friends list ng account ni Odie. Legit ang mga account dahil mutual friends nila ang ilan sa listahan. Lintik, ito ba si Monica Baltazar, ang numero 1 babaeng modelo sa bansa? Oo, siya ang matalik na kaibigan ni Odie. Well, kung tama pagkakaalala ko, tila inaantok na sagot ni Oreo. Nagulat si Taz. Kilala sa fashion industry si Monica, bago ito nagbakasyon at nawala sa fashion scene ilang buwan na ang nakararaan. Madalas niyang makita ang magandang dalaga sa mga social event, pero hindi niya ito malapitan dahil parati nitong kasama ang nobyo noon. Sayang at may nobyo na siya, dahil mailihim na paghanga siya kay Monica. Sino ba namang lalaki ang hindi magkakagusto sa napakagandang si Monica? Para siyang isang diyosa. Nang mapunta si Taz sa timeline ng Facebook account ni Odie. Pulos post ni Monica ang nabasa niya, at iisa lang ang mensahe ng dalaga sa kaibigan, miss na kita Odie. Mukhang kahit sa best friend niya, nilayo ni Odie ang sarili niya, nailing na komento ni Taz. May katuturan pala iyon. Kung may plano siyang magpakamatay, natural lang lumayo siya sa mga kaibigan niya, lalo na sa best friend niya. Una, para walang makahalata sa balak niya. Pangalawa, para siguro walang masyadong masaktan sa pagkamatay niya, hinuha ni Oreo. Lalong kailangan niyang makita at makausap ang kanyang mga kaibigan, desisyon ni Taz, saka tinapik sa balikat si Oreo. Tulungan mo akong kontakin ang mga kaibigan ni Odie, lalo na si Monica. Napikon si Oreo. Gusto mo bang magkita sina Odie at Monica? O gusto mo lang personal na makilala si Monica?
Ano? Natatawang tanong ni Taz. Umiling-iling si Oreo. Taz, halata naman. Gusto mo si Monica? Umisi lang si Taz. Hindi niya maitatanggi na hanggang ngayon, interesado pa rin siya kay Monica. Ano? Parang nakapatay ka ng 2 ibon sa isang palo lang. Natutulungan ko na si Odie na makabalik sa mga kaibigan niya, makikilala ko pa ng personal si Monica Baltazar. Siguro reward sa akin ito ni Lord dahil napakabuti kong tao para iligtas ang estrangherang gaya ni Odie. Dinamay mo pa si Lord sa kalandian mo. Tumahimik ka, batang lollipop. Sa pampanganyaya si Taz ni Odie para diumano sa journey nito. Doon daw kasi ito madalas dalhin ni Pluto noon dahil mahilig daw ang dalawa sa outdoor activities. Sa totoo lang, buong biyahe nila ay tahimik lang si Odie. Mukhang hindi pa rin nakakalimutan ng dalaga ang pagpapasemplang niya sa bisikleta nito kahapon. Ngunit mabait siya kaya pinapasok niya siya nung umuwi siya ng gabing iyon. Gayunman, hindi lumabas ng kwarto si Odie kahit niyaya niya itong maghapunan. Kaninang umaga naman, ginising siya ni Odie at sinabihang magbihis ng damit na akma sa paggawa ng outdoor activities dahil may pupuntahan sila. Sinabi lang nito kung saan noong nasa biyahe na sila. Nang pagkakataong ito, siya ang nagmamaneho. Huwag kang mag-text habang nagdadrive, saway ni Odie kay Taz. Pasensya, mabilis na dispensa ni Taz, saka ibinulsa ang kanyang cellphone. Tinext niya kay Oreo ang address ng pupuntahan nila ni Odie, para mapasunod niya roon ang mga bisita nila na hindi alam ng dalaga. Kahapon ay natawagan na niya ang mga kaibigan ni Odie sa tulong ni Oreo. Ang ilan ay tumanggi at sinabing walang oras, pero may ilan namang talagang gustong makita si Odie. Kahit busy ang mga ito, walang pag-aatubiling pumayag agad na makita ang dalaga. Napagtanto niya na may kahangahangang grupo siya ng mga kaibigan. Sana lang, hindi siya mapatay ni Odie dahil sa ginawa at gagawin pa niya. Sa isang adventure park nakarating sina Taz at Odie. Pagkatapos magbayad at inihanda ang mga sarili, natagpuan na lang niya ang sarili na nakatingin sa malalaking balakid na maaari nilang gawin ng dalaga. Naku po, bulong ni Taz sa sarili. Tinitingnan ko pa lang, pinagpapawisan na ako. Nakangiting itinuro ni Odie ang aerial walk challenge kung saan, ay lubid at magkakahiwalay na piraso ng kahoy na nagsisilbing hagdan sa air. Subukan muna natin iyon. Nagulat si Taz nang kumislap ang excitement sa mga mata ni Odie. Hindi ka na ba galit sa akin kahit ako ang dahilan ng pagsemplang natin sa bike? Tumalim ang tingin ni Odie. Kalilimutan ko na yon pero huwag mo nang ulitin. Bumaba ang tingin nito sa braso niya kung saan namumula pa rin ang mga gasgas na kanyang natamo. At sana sinabi mo agad sa akin na nasaktan ka pala. Kung hindi pa ako tinawagan ni Oreo, hindi ko malalaman. Tinawagan ka ni Oreo. Oo, ang sabi niya sa akin, patawarin na kita at papasukin sa tea house dahil injured ka raw. Pasensya ka na. Patay ka sa akin mamaya, Oreo. Wala yon, Odie. Pasensya ka na rin kay Oreo. Hindi ko alam na tatawagan ka niya. Talagang patay ka sa akin, lollipop boy. Pinagmukha mo kung sumbunggero sa paningin ni Odie, ha? Inilahad ni Odie ang kamay sa kanya. Tigil na muna. Tumabingi ang ngiti ni Taz. Magbabati pa lang si Odie, pero may nagawa na siyang kasalanan habang nakatalikod ito. Bigla siyang nakaramdam ng pagkakasala. Ginalaw ni Odie ang nakalahad na kamay. Ayaw mo ba? Nag-aalangan man, tinanggap na ni Taz ang pakikipagkamay ng dalaga. Tigil na muna. Ngumiti si Odie at pinisil ang kamay ni Taz bago iyon binitawan, saka naglakad papunta sa aerial walk challenge station. Habang si Taz naman, naiwang nakatingin sa kamay na hinawakan ni Odie. Napakalambot at mainit ng kanyang kamay. Namiss niya ang pakiramdam ng balat niya na nakahawak sa kanya. Ang mas masama pa, hindi maalis ang init ng balat ni Odie na tila gumapang sa buong katawan niya. Naku po, sambit ni Taz sa sarili. Si Odie ay bawal. Masama ang pakiramdam niya. Hindi pa siya nakaka-move on. At sobra siyang mabuti para sa'yo. Kaya hindi mo siya pwedeng makita bilang babae. Isipin mo na lang na naunan siya. Kahit kakatwa ang mantra ni Taz sa isipan, umepekto naman iyon para mapatay niya ang atraksyon kay Odie. Gaya ng madalas niya ipaalala sa sarili, hindi siya ang tipo ng lalaki na magtitiyagang makuha ang interes ng isang babaeng hindi interesado sa kanya. Nang malinaw ang isip niya at nakontrol ang kanyang libido, sinundan niya si Odie.
Tuluyan nang nawala ang init ng katawan ni Taz, matapos nilang makabitan ng harness si Odie, at tumulay na sila sa lubid sa ere. Mahilig din si Taz sa outdoor activities pero mula nang naging busy siya sa kumpanya, hanggang pag-gym na lang ang nagagawa niya para mapanatiling maganda at malusog ang pangangatawan niya. At syempre, mabuti rin sa kanyang kalusugan at lakas ang pakikipagtalik. Pinalalampas ng kanyang aktibong sexual na buhay ang kakulangan niya sa oras sa labas. Bumaba ang tingin ni Taz sa ibabang bahagi ng katawan ni Odie na nasa harap niya at dahan-dahan pero mabilis na tumatawid sa lubid. Grabe, ang ganda ng bilog niyang puwet, gusto niya itong yakapin. Unan si Odie at hindi babae. Unan. Unan. Unan, parang mantra na sabi ni Taz sa isipan, saka pinuwersa sa itaas na bahagi na katawan ng dalaga ang tingin niya. Pero lalo lang nasubok ang pagtitimpi ni Taz nang makita ang maputi at pawisang leg ni Odie. Ipinag-ayos niya ang kanyang buhok sa isang magulong buwan at ngayon, ang ilang hibla na nahulog sa kanyang magandang puting liig ay basang-basa sa pawis. Diyos ko, mas lalo lang siyang nagmumukhang sexy. Mas mainit pa kaysa sa naglalagablab na araw sa itaas nila. Mag-focus ka, Taz Devlin Fortu. Unan lang yan, sambit niya sa sarili. Sa pagkakataong iyon, nagtagumpay siya sa pagpigil sa mga iniisip tungkol kay Odie. Isa pa, ayaw niyang magkaroon ng ereksyon habang nasa gitna ng aerial walk. Nakakahiya iyon. At nakakaawa. Wiw! Ang sarap! Nakangiting sabi ni Odie matapos tanggalin ang mga harness nila dahil natapos na nila ang aerial walk challenge. Tumango si Taz, nakangiti at magaan ang pakiramdam kahit pawis na pawis siya. Talagang na-enjoy niya ang sarili. Ngayon lang ulit ako pinagpawisan ng ganito dahil sa outdoor activity. Ang saya naman nito. Paano mo nalaman ang tungkol sa lugar na ito? Nakakabilib pala ito. Sumenya si Odie na parang iginuguhit sa hangin ang kamera niya. Magkukwento ako sa harap ng kamera. Ah, sige, sandali lang, sabi ni Taz, saka bumalik sa kotse niya para kunin ang kamera na naiwan niya sa loob. Binalikan niya si Odie at nakita niya itong nakaupo na sa isa sa mga nakakalat na upuang gawa sa kahoy, kung sana may nakapagitan na kahoy na mesa sa dalawang bangko. Umupo si Taz sa katapat na bangko at tinutok ang kamera kay Odie na pinupunasan ng bimpo ang mukha. Grabe, sobrang init talaga ng unan na ito. So, Miss Odie Suarez, ano bang kahalagahan ng mga outdoor activities para sa inyo ni Pluto? Automatikong umiti si Odie nang marinig ang pangalan ni Pluto. Gusto talaga ni Pluto ang ganitong mga activity. Noon, parati kaming nagwa-wall climbing. Para sa kanya, para itong therapy. Ako naman, na-enjoy ko lang ang mga bagay na gusto niya. Natigilan si Taz habang pinapanood at pinapakinggan si Odie. Heto na naman ang purong pagmamahal na nakikita niya sa mga mata ng dalaga tuwing nagkukwento ito tungkol sa namatay na kasintahan. Ang napakagandang pagmamahal na taglay niya para sa kanyang yumaong kasintahan ay palaging nag-iiwan sa kanya ng pagkamangha at napapaisip siya kung makatatagpo pa kaya siya ng isang babaeng may damdaming kasing tunay ng kay Odie. Nakakatawang isipin iyon para sa tulad niyang takot sa responsibilidad. Naging malayo ang tingin ni Odie pero hindi nawala ang maganda nitong ngiti. Tuwing ginagawa ko ang mga bagay na dati naming ginagawa niya, para bang kasama ko pa rin siya. Napahigpit ang hawak ni Taz sa kamera nang gumuhit ang sakit sa mga mata ni Odie. Nasasaktan siya. Na naman. At wala siyang magawa para sa dalaga kundi ang kaawaan ito. Pero kapag bagsak na ang katawan ko sa pagod, kapag humihiga ako, doon ako bumabalik sa realidad. Isang realidad kung saan wala na siya, kung saan nag-iisa na lang ako, halos pabulong na sabi ni Odie. Mukhang nakalimutan nito ang presensya ni Taz at sarili na ang kausap. Hindi ka nag-iisa, Odie, git ni Taz. Nagulat din siya sa nahimigang pag-aalala sa boses niya. Noon lang din niya namalayan na naibaba na pala niya ang hawak na kamera. Humarap si Odie sa kanya, halatang nagulat sa sinabi niya. Tinitigan siya ng dalaga na para bang pinag-aaralan siya. Pagkatapos ay nag-iwas ito ng tingin at tumayo. Tara na! Marami pa akong gustong subukang activities dito. Kung gusto mong mag-ATV ride, tingnan natin. Bigla ay natauhan si Taz. Ngayon lang uli siya nakaramdam ng pagkapahiya, kaya napahawak siya sa kanyang batok. Okay. Ginugol nila ang mga sumunod na oras na may mahiyaing katahimikan sa pagitan nila. Si Taz lang ang sumakay sa ATV o all-terrain vehicle at nagsabi naman si Odie na magzizipline lang.
Noong nag-ITV ride siya sa Mayon Volcano noon, nag-enjoy talaga siya at sumisigaw pa siya tuwing napapadaan siya sa lubak. Pero ng mga sandaling iyon, wala siyang ibang inisip kundi si Odie, at kung bakit nasabi niyang hindi ito nag-iisa na para bang ipinapahiwatig niya sa dalaga na nandoon lang siya sa tabi nito. Siguro dahil awang-awa siya kay Odie at gusto niyang may magawa para tulungan ito. Pero ano naman ang magagawa niya para dito? Naramdaman niyang nag-iisa siya dahil malaking bahagi rin ng kanyang sarili ang namatay nang mamatay si Pluto. Walang kahit sino ang makakapagbalik sa dalaga nang nawala rito. Naku, ano ba ito, Taz Devlin Fortu? Naiinis na saway niya sa sarili. Hindi pa ba sapat na inilalagay mo na sa panganib ang buhay mo tuwing inililigtas mo si Odie? Kailangan mo pa rin bang pakialaman ang mga problema niya? Pero hindi rin naman hiniling ni Odie na tulungan niya ito. Nagkakawang gawa lang siya dahil hindi niya kayang magbulag-bulagan gayong alam niyang may buhay nang nakasalalay sa mga kamay niya ngayon. Bakit hindi mo na lang sabihin sa pamilya niya? Ilang beses na rin niya iyong natanong sa kanyang sarili. Pero sa huli, parati pa rin siyang nagdedesisyon na akuin ang responsibilidad sa pagsasagip sa buhay ni Odie. May pakiramdam kasi siyang tatakbo ang dalaga kapag nalaman nitong alam ng pamilya ni Odie ang plano nitong pagpapakamatay. Pagkatapos ng ITV ride ni Taz, hinanap agad niya si Odie. Nakita niya ang dalaga na nakatayo lang sa isang tabi, habang nakatingin sa 5-story tower, kung saan may mga nagrarapel, nag-wall climbing at nagzizipline. Mukhang doon galing ang dalaga kanina dahil ang sabi nito, magzizipline ito. Hey, bati ni Taz kay Odie, para kahit paano ay mawala na ang tensyon sa pagitan nila ng dalaga. Bumaba ang tingin ni Odie sa kanya. Hey! Sinulyapan niya ang tinitingnan nito bago niya binalingan ang dalaga. Ano ang tinitingnan mo diyan? Itinuro ni Odie ang gusali. Gusto kong subukan ang free fall jump nila. Biglang napadiretso ng tayo si Taz. Naalala niya na kasama sa listahan ng kalokohang paraan ng pagkamatay ni Odie ang pagtalon sa kung saang mataas na lugar. Balak ba nitong mag-free fall jump nang hindi nagsusuot ng harness? Alam niyang may bantay sa itaas kaya mahihirapan ang dalaga sa binabalak nito, pero hindi rin niya pwedeng maliitin ang pwede nitong gawin kung talagang determinado itong tumalon doon para magpakamatay. Sigurado siyang hahanap ito ng paraan para magawa iyon. Huwag mo yan gawin, Odie, pakiusap ni Taz sa desperadong boses. Binalingan siya ni Odie, may gulat sa mukha. Ano ang ibig mong sabihin? Pumagitna na naman ang katahimikan. Habang si Taz, minumura ang sarili sa isipan. Kanina pa siya sabi ng mga bagay na hindi niya alam kung saan galing. Kaya nang tumunog ang cellphone niya, nagpasalamat siya sa distraction. Oo, Oreo, mabilis na pagsagot ni Taz sa tawag. Andito na tayo, pare, imporma ni Oreo. Biglang nakaramdam ng kaba si Taz. Hindi komportable, gumalaw siya ng paa at tinapos ang tawag. Pagkatapos ay binalingan niya si Odie na nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Odie Suarez. Ano ang problema, Taz Devlin Fortu? Andito na ang mga kaibigan mo. Pilit na ngumiti si Taz nang biglang namutla si Odie. Surprise! Sa susunod na kabanata, aasahan mo ang mas maraming aksyon at emosyon habang unti-unting nakikilala ni Odie ang kanyang mga kaibigan at muling nagbubukas sa mundo. Makikita rin ang tensyon at nakakakilig na interaksyon ni Taz kay Odie habang sinusubukan niyang kontrolin ang sariling damdamin. Kaya abangan natin